Okay, sa Genesis chapter 15, ang context nito guys ay nakipag-covenant ang Panginoon kay Abraham. Okay? Babasahin lang natin yung ilang part dun sa chapter 15 ng Genesis. Mag-start tayo sa verse 5. Okay? Babasahin natin. Genesis chapter 15, verse 5. Pagkatapos, dinala siya ng Panginoon sa labas at sinabi, masdan mo ang mga bituin sa langit. Bilangin mo kung makakaya mo. Magiging ganyan din karami ang lahi mo. Okay, medyo konting review lang tayo. Alam nyo na, laging kututusin, baka palasak na nga sa inyo si Abraham dahil lagi ko siyang ginagamit eh. Dahil si Abraham ay pinangakuan ng Panginoon ng ganyang karaming anak, kaso lang 75 years old na siya. Yung asawa niya, si Sarah, ay baog. Okay, so sabi ko nga sa inyo, kapag nagbibigay ang promises ng Panginoon, nako, mag-expect tayo lagi may difficulties. Ano yung difficulties? Opposite ng sitwasyon natin, yung ipinapangako ng Panginoon. So, ang promise ng Panginoon kay Abraham, magkakaroon siya ng maraming anak. Kasi guys, si Abraham ang pagmumulan ng bansang Israel. Kaya napaka-significant ni Abraham sa Biblia dahil sa lahi niya magmumula. Pero tingnan nyo ang pinangakuan ng Panginoon ay matanda na, hukluban na, at baog pa yung kanyang asawa. Diba? Opposite sa kanyang situation. Pero, bakit pinangakuan pa rin siya ng Panginoon? Alam niyo, yung Panginoon talaga, ayaw niya ng ayaw niya na hindi talaga siya mag-glorify. Gusto niya talaga yung mga situation imposible para mas bidang-bida ang Panginoon. Guys, kaya lagi sinasabi sa inyo, if your situation is beyond your control, then congratulations. Bakit? Mas magiging bida ang Panginoon sa iyo dahil sa gagawin niyang victory na gagawin niya sa buhay mo. Verse 6, diba kahit opposite yung kanyang situation, nanalig si Abraham sa Panginoon at dahil dito, itinuring siyang matuwid. Tingnan nyo guys kapag nananampalataya tayo, it is accounted as righteousness sa atin. Wala pa siyang ginagawang mabuting bagay. Nanampalataya pa lang siya, kaya itinuring na siyang righteous. Kaya kung natatandaan ninyo dun sa mga kasama mga uma-attend sa atin previously, pinag-usapan natin yung righteousness. 'Di ba? Righteousness is not about action or deeds. Righteousness is right standing, right position sa Panginoon. Okay, diretso natin. Verse 7. Sinabi pa niya kay Abram, ako ang Panginoon na nag-utos sa iyo na lisanin ng Ur na nasakop ng mga Kaldeyo para ibigay sa iyo ang lupaing ito at magiging pag-aari mo. So binalikan lang ng Panginoon yung starting point ni Abraham kasi inutusan niya, alis ka dyan, halika, may papapuntahan ako sa iyo. So ayan, nire-recall lang ng Panginoon. Pero tingnan niyo ginawa ni Abraham. Si Abraham, wait lang, kasi nga opposite yung situation ko, Panginoon, medyo humingi ng confirmation si Abraham. Guys, hindi to mali. Hindi to mali na humingi ka talaga sa Panginoon ng katiyakan. Lalo na kung, Lord, I really don't know. Ano ba, tuloy ba to, Panginoon? Alam nyo, naniniwala ako, nagpapatunay lang yon talaga na may relasyon tayo sa Panginoon. Minsan hindi dahil nagdududa tayo, kaya humihingi tayo ng signs, humihingi tayo ng proof, ng confirmation. Hindi. Dahil gusto lang talaga natin na huwag tayong magkamali. Kasi sabi ko nga sa inyo, magkakamali tayo pero ang Panginoon, hindi. Kaysa naman magkamali tayo, humihingi na rin talaga tayo sa Panginoon ng guidance. Kaya sinabi ni Abram, o Panginoong Diyos, paano ko po malalaman na magiging akin to? Ito na guys, papasok na tayo dun sa covenant, yung pag-i-establish ng covenant ng Panginoon. Tingnan nyo para mas makilala natin siya. Verse 9. Sumagot ang Panginoon, dalhan mo ako rito ng isang dumalagang baka, isang babaeng kambing, at isang lalaking tupa, na ang bawat isa'y 3 taon ang gulang. O very specific, no? At magdala ka rin ng isang inakay na bato-bato at isang inakay na kalapati. Very specific. Verse 10. Kaya dinala ni Abram ang lahat ng ito sa Panginoon. Pagkatapos, pinaghati-hati niya at inilapag sa gitna na magkakatapat ang bawat kabiyak.
Ang bato-bato lamang at ang kalapati ang hindi niya hinati. Guys, tingnan nyo ano yung instruction ng Panginoon? Dalhan mo ako. Diba sabi niya sa verse 9, dalhan mo ako rito. Tapos, yun lang ang sinabi ng Panginoon. Pagdating sa verse 10, yung paghahati-hati, hindi naman iniuutos ng Panginoon, di ba? Nakita nyo na si Abram na ang kusang gumawa nun. Kasi guys, ang ginagawa ni Abram ay part na ng kanilang, nasa custom na nila to. Ibig sabihin, kinalakihan na nila na ganito gumawa ng covenant. Okay? So ang sabi ng parang ganito Panginoon, okay, makikipag-covenant ako sa iyo. Magdala ka rito sa akin ng mga hayop na to. Then si Abraham nagdala na siya pero automatic ginawa niya yung mga common na ginagawa kapag nakikipag-covenant ang tao. Okay, pero this time ang ka-covenant ni Abraham ay hindi tao kundi ang Panginoon. Okay, ikakat na natin may mga ano pa yan. Ito, verse 17, punta na tayo. Nang lumubog na ang araw at dumilim na, biglang may nakita si Abram na palayok, na umuusok at nakasinding sulo na dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Okay? Sa araw na yon, guys, yun yung fulfillment Yung nakita niyang dumaan, yun yung fulfillment na masasabi nating, okay, establish na yung covenant. Sa araw na yon, gumawa ng kasunduan ng Panginoon kay Abram. Sinabi niya, ibibigay ko sa mga lahi mo ang lupaing ito mula sa dulo ng ilog na hangganan ng Ehipto hanggang sa malaking ilog ng Euphrates. Okay, guys, papakita na, balik na tayo sa slides natin para mas maintindihan ninyo. Okay, yung ginawa na pag-covenant dun sa ating binasa, igawa natin ng illustration Yan, ito yung mga requirements sa paggawa ng covenant na makikita nating present dun sa ginawa ni Abraham at ni Lord, no? Na ito yung mga requirements na kailangan. So dapat may 2 parties. Guys, hindi Christmas party So dapat may 2 panig na nagkakasundo, di ba? So dapat 2 part. Kasi paano ka na wait lang balikan natin. Syempre hindi ka naman makikipag-agreement sa sarili mo lang. Hindi mo na kailangan doon. So kailangan mo ng other person or other party. So dapat meron ding agreement. So ano yung pinag-aagrihan ninyo? Bakit kailangan nyo ng covenant? So meron dapat kasunduan. So in between Abraham and the Lord, ang kasunduan nila, magkakaroon ng maraming anak si Abraham at bibigyan pa sila ng malawak na lupain. Yan yung agreement. So ibig sabihin, guys, tinatayuan ng Diyos yung kanyang pangako kay Abraham na gagawin ko yung ipinangako ko sa iyo. Dapat may blood offering. Okay? Kaya pinagdala ng Panginoon si Abraham ng mga hayop. Kasi ang bawat covenant, guys, nung panahon nila, kailangan merong blood offering. Okay? Mamaya, dito sa pang-4 para mas maintindihan ninyo. Bakit kailangan may blood offering? Kasi may provision dapat sila ng penalty. Provision ng penalty, ibig sabihin, kapag may hindi tumupad dun sa kasunduan, okay? So, syempre, magkakaroon ng breach dun sa contract. Pwedeng masira yung kontrata. Kung sino yung sumira sa kontrata, paparusahan siya. Kasi nga, agreement to. Okay? So, tandaan natin yan. Meron akong nakikitang 4 important requirements dun sa covenant na ginawa ng Panginoon at ni Abraham. 2 parties, may agreement, may blood offering, at dapat may provision ng penalty para sa mga hindi tutupad ng kanilang kasunduan. Okay, i-explain ko sa inyo guys yung ginawa ng Panginoon at ni Abraham. So, sa custom ng mga Hudyo, guys, yung ginawang covenant ng Panginoon at ni Abraham, hindi bago kay Abraham yun, guys. Ginagawa talaga nila yon nung panahon ni Abraham. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi na iniutos ng Diyos kay Abraham na ikat yung mga hayop
Ginawa na lang niya talaga. Kasi normal na ginagawa ito ng mga Hudyo nung panahon nila. Okay, eto si Abraham, halimbawa, guys, ganito yung ginagawa nila. Halimbawa, ito yung isang party. Ito yung another party. Nagkasundo sila. Okay, ito yung kasunduan natin. Okay, nag-agree na sila. Para ma-establish natin ang covenant, guys, kailangan nila ng blood offering. At kukuha sila ng mga hayop. Gamitin natin, guys, yung mga hayop na binanggit ng Panginoon kay Abraham. So ito yung baka, 'di ba? So ayan, hinati yan, guys, hinati yan. Hinati. So pinagbukod yan sa kabilang panig, pinagbukod yan ni Abraham. At itong gitna, guys, naging aisle yan. Naging aisle. Okay, ganito ginagawa kasi ng mga gumagawa ng agreement, naggumagawa ng covenant. At sabi ko nga, ginagawa na to ng mga tao nung unang panahon, ng mga Hudyo. This time nga lang, ang Panginoon, ang ka-covenant ni Abraham. Ang gagawin, nakikita niyo tong isang taon to, halimbawa, siya muna yung mauuna. Lalakad siya rito, guys. Dito, lalakad siya rito. Sa gitna ng aisle, sa pagitan ng mga pinutol nilang hayop. At magre-recite siya na ito yung agreement namin. Ako ay magbabayad ng, halimbawa ganun, ako ay magbabayad sa kanya sa takdang panahon, ganto. At kapag hindi ako sumunod, guys, sinasabi niya yun na habang dumadaan siya rito sa gitna ng aisle. At kapag ako ay hindi sumunod, mangyayari sa akin ang ginawa sa mga hayop na to. So, yung ginawa niyang pagkat sa mga hayop, yun yung provision yun yung penalty para sa hindi tutupad ng kasunduan. Ibig sabihin, kapag hindi siya tumupad, puputulin din siya. So ang magiging parusa sa kanya, ikakat din yung kanyang katawan into pieces. Okay? So kapag nakatapos ng isang party, yung isang party naman, dadaan din siya dun sa aisle na to, i-recite din niya yung kanilang agreement, i-recite din niya kung ano yung provision sa penalty. Amen? Mga kapatid, nagigets nyo ba? Kung nagigets nyo, mag-heart kayo. Kasi syempre, baka hindi ko lang hindi ko matiyak, guys, kung nagiging maliwanag ba yung pag-explain ko. So yun, guys, yung nangyari sa Genesis chapter 15. And this time, guys, hindi naman tao ang ka-agreement ni Abraham. Ang Diyos ang ka-agreement. Yung binasa natin sa Genesis chapter 17, ano yung nakita ni Abraham nung paggising niya? Nakita niya may isang torch at may isang palayok na dumaan dito sa aisle. Okay, di ba? May dumaan daw na mangkok at torch na nag-aapoy. Yung mangkok ay puno ng usok at yung isa naman ay torch na may apoy, dumaan dito. So, imagine nyo na, guys, kung paano yun nangyari. So, mga kapatid, yung dalawang objects na yun ay representation ng Panginoon. Hindi natin siya pagfofokusan na kung bakit ang Panginoon yun, pero sa ibang araw natin pag-uusapan dahil may mas malalim, guys, na theological explanation kung bakit mangkok na puno ng usok at torch ng apoy ang ginamit ng Panginoon na symbol. Pero siya yung representation ng Diyos na siya ay dumaan sa aisle na to. And from that event, na-establish yung covenant ng Diyos kay Abraham. Kaya guys, naniniwala ako, si Abraham, okay, naniniwala ako na kahit tumagal ng 25 years, yung pag-aantay ni Abraham, hindi siya napagod. Hindi siya totally bumitaw. Why? Kasi meron siyang binabalikan. Yung covenant ng Panginoon sa kanya. Malakas ang loob ni Abraham, guys. Kaya papansinin ninyo, guys, kung naaalala ninyo, di ba nung dumating yung unang anak ni Abraham, si Isaac, nung nagbibinata na si Isaac, yung unang anak ni Abraham, di ba, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabing, ihandog mo sa akin yung nag-iisa mong anak. Di ba nung pinag-aralan natin yun, si Abraham hindi na nagdalawang isip. Gumising pa siya ng maaga at ready niyang ihandog yung kanyang anak. At yung paghahandog ng anak, guys, is papatayin.
Later on, babalik, pag-uusapan naman natin siya sa susunod na session natin. At makikita natin doon, si Abraham, nung tinatanong siya nung kanyang mga katulong na kasama nila, saan po kayo pupunta? So sabi niya, doon kami pupunta pero kami lang. Babalik kami. Okay? Hindi niya sinabi doon sa kanyang katulong na babalik ako. Yung alam niya na ihahandog si Isaac kasi yun ang sabi ng Panginoon, pero binibigyan niya pero yung declaration ni Abraham, hindi niya sinasabing mawawala talaga si Isaac. Tapos nung tinanong ni Isaac si Abraham, sabi ni Isaac, Tay, at dala-dala na natin lahat yung gagamitin sa paghandog, pero asan yung hayop na papatayin? Sabi ni Abraham doon sa kanyang anak, ang Diyos ang magpo-provide. Hindi sinabi ni Abraham na ikaw ang handog. Nagets nyo? Yung sumusunod si Abraham, pero meron siyang hope na hindi talaga kukunin ng Panginoon ng anak ko. Because God will provide solution. Nagigets nyo guys? At naniniwala ako, one of the reasons kung bakit ganun ka-established yung faith ni Abraham sa promise ng Panginoon, kasi nakipag-covenant ang Diyos sa kanya. Hindi pwedeng hindi sumagot ang Panginoon. Hindi pwedeng hindi niya pwedeng tuparin yung kanyang mga pangako. Why? Because he is under covenant with Abraham. And guys, paglipas ng panahon, ang Panginoon many times, bago pa ipanganak si Jesus Christ, nagbigay siya ng pangako about another covenant. At tong covenant na pag-uusapan natin, okay, ay the final covenant. Ibig sabihin, wala nang ibang covenant after this covenant. Pero babasahin muna natin yung promise pa lang ng new covenant. At mababasa natin ito sa Jeremiah chapter 32 verse 40. At Jeremiah chapter 33, 6-9. Papakita ko lang sa inyo guys kung ano tong panibagong covenant na ipinangako ng Panginoon. Jeremiah, umpisa natin sa 32 verse 40. Sabi ng Panginoon, gagawa ako ng walang hanggang kasunduan, covenant, sa kanila na patuloy akong, tingnan nyo guys ito yung promise, ito yung agreement, patuloy akong gagawa ng mabuti sa kanila. Bibigyan ko sila ng hangaring gumalang sa akin para hindi na sila lumayo sa akin. Guys, have you ever heard this covenant? Narinig nyo na ba itong covenant na to? Nasabi ng Panginoon, gagawa ako ng kasunduan. Gagawa ako. Patuloy akong gagawa ng kabutihan sa kanila. Grabe. At hindi lang siya gagawa ng kabutihan. Guys, bibigyan niya pa daw yung kanyang ka-covenant ng desire para maging masunurin sa Panginoon. Okay, yan guys, dire-diretso pa yun. Ang haba kasi niya, para basahin pa natin. Pipiliin ko lang sa inyo na yung ilang part ng covenant na to. Sa chapter 33 verse 6, pero darating ang araw na paggagalingin ko ang lungsod na ito at ang mga mamamayan nito at mamumuhay silang may kaunlaran at kapayapaan. Part 2 guys ng New Covenant Verse 7, pababalikin ko ang mga taga-Israel at taga-Huda mula sa pagkakabihag at itatayo ko ulit ang lungsod nila katulad noon. Verse 8, lilinisin at patatawarin ko sila sa lahat ng kasalanang ginawa nila sa akin. Verse 9, at kapag nangyari ito, ang lungsod ng Jerusalem ay magbibigay sa akin ng kadakilaan, kagalakan at kapurihan. Tingnan nyo guys napakaganda nito. At ang bawat bansa sa daigdig ay manginginig sa takot kapag nabalitaan nila ang mga kabutihan, kaunlaran at kapayapaan na ipinagkaloob ko sa lungsod na ito. This another covenant ng Panginoon. Gusto ko lang kaya ito pinakita ko sa inyo. Gusto ko lang makita ninyo guys na dun sa kabutihang gagawin ng Panginoon, it will make the enemy fear
and with trembling. Talagang matatakot ang mga kalaban sa mga kabutihang gagawin ng Panginoon sa kanila. Okay guys, sabi ng Panginoon, gagawa ulit ako ng walang hanggang kasunduan. At gusto ko mga kapatid, ipakita sa inyo kung bakit ko isinama itong New Covenant na to. Kasi kaya tayo guys may New Testament, no? Kaya tayo may New Testament sa ating Bible dahil tinupad ng Panginoon itong promise niya na isinulat sa pamamagitan ni Propeta Jeremiah. After 1,000 years, in-establish ng Panginoon yung pinapangako niyang New Covenant. Okay? At ang New Covenant guys, na nag-exist until sa ating panahon. Okay? Papakita ko sa inyo yung New Covenant. I-check natin yung mga requirements dun sa New Covenant. Okay, merong 2 parties. At nabasa natin din guys na ang 2 parties na nagkakaroon ng covenant ay ang Diyos at ang mga tao. Okay? Check. Meron na tayo sa checklist natin ng 1 requirement. Number 2 requirement, agreement. Okay? Guys, ito yung agreement. Pipili lang ako guys. Pipili ako ng most common para mas lang maintindihan ninyo kung ano yung new covenant ng ating Panginoon. At alam ko, napaka-common sa inyo nito. John 3:16. Sabi sa John 3:16, ito yung agreement. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Kasama ka doon, kasama ako. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Nakita nyo guys yung maraming binanggit na binasa natin sa Jeremiah? Lahat yun, sabi, gagawa ako, hindi ako titigil gumawa ng mabuti sa kanila. Guys, kapag puro mabuti ang gagawin sa atin ng Panginoon, mapapahamak ka pa ba? Amen? Sabi doon, ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak. Ano yung unang agreement? Sasampalataya. Amen? Ang agreement lang ng Panginoon, sasampalataya. At kapag naging believer to ni Jesus Christ, nung kanyang bugtong na anak, yung believer na yon hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Guys, balikan ko lang yung verse, yung Jeremiah 32 verse 40. Sabi rito, patuloy akong gagawa ng mabuti sa kanila. Nakatapos na ako nitong guys, nung aking preparation, pero nung nagpe-pray ako, parang idinagdag to sa akin ng Panginoon at in-inspire niya ako na, anak, pansinin mo, gagawa ako ng mabuti sa kanila. Hindi sinabi ng Panginoon na gagawa ako ng maganda sa kanila. Gusto ko lang ma-realize natin na bakit may problema ako? Gagawa pala ng mabuti ang Panginoon. Guys, ang sabi ng Panginoon, gagawa ako ng mabuti. Iba ang mabuti sa maganda. Kapag tayo ay nasa ilalim ng covenant ng Panginoon, hindi ibig sabihin lahat ng mangyayari sa atin maganda. Ang sabi ng Panginoon, gagawa ako ng mabuti. Ibig sabihin, kahit hindi maganda yung nangyayari, mabuti ang magiging result nun sa atin. Amen? Why? Because we are under God's covenant. Amen? Kaya, ito yung pinakamagandang reference nung new covenant sa atin ng Panginoon. Ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak. Bakit? Kasi nga gagawa siya ng gagawa. At ang pinakamaganda dun guys nga, hindi siya titigil gumawa ng magandang bagay sa mga sasampalataya sa kanyang anak. Okay? Na-checkan na natin yung pangalawang requirement. Meron na tayong 2 parties, God and men. Meron na tayong agreement. Ano yung agreement? Sa sino mang mananampalataya ay gagawin ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Amen. Tapusin natin. Kailangan merong blood offering. At ito yung
isa sa or one of the sweetest act of God sa pag-establish niya ng kanyang pangako. Sabi niya kay Abraham, magdala ka rito ng hayop. Pero nung ang Panginoon gumawa ng one last and everlasting covenant, hindi hayop ang kinuha ng Panginoon. Ang ibinigay ng Panginoon ang nag-iisa niyang anak. Amen? Kay Abraham, sige, saktan mo yung hayop na yan. Putulin mo yung hayop na yan. Kasi makikipag-covenant ako. Pero nung nag-decide ang Panginoon at nagplano siya ng one and everlasting covenant, hindi na hayop ang hiningi niya. Mismo na ang Panginoon ang nagdala. Wait lang, naiiyak ako. Nakita nyo guys, kay Abraham, siya yung nagdala ng hayop. Bakit? Kasi si Abraham yung nagtanong siya yung contributor. Panginoon, paano ko matitiyak na makukuha ko to, na ibibigay mo to sa akin? So ang Panginoon, okay, para matiyak mo para matiyak mo na tutuparin ko yung pangako, magdala ka. Pero this time, ang Panginoon na nag-initiate, guys. Sabi niya, gagawa ako ng everlasting covenant sa mga taong mananampalataya sa akin. At guys, hindi tayo ang hininga niya ng hayop. Siya ang nagdala. And this time, yung offering ng Panginoon, not an animal, but His only begotten Son. Si Jesus Christ, guys, yung dinala niya. Why? One last covenant na to. Dadaling ko yung best offering, guys. Dadaling niya. Ibibigay niya yung best offering. At ang best offering, walang iba, kundi ang Panginoon. Again, guys, I want you to appreciate how serious the Lord with all His promises. Ganun siya kaseryoso sa mga promises na papanampalatayanan at pangahawakan natin. Ang Panginoong Jesus ang naging proof nito. Babasahin natin itong mga ilang verses na to, no? Sa Luke chapter 22, verse 20. Guys, ito nung time yung Last Supper bago siya patayin. Di ba guys, kumuha siya ng tinapay tsaka ng wine. Kaya meron tayong Holy Communion sa church natin. Ito yung simbolo ng wine. Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at nagpasalamat sa Diyos at sinabing, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng dugo kong mabubuhos ng dahil sa inyo. Guys, makikita natin dito si Jesus Christ, He is not a victim. He is a willing party nung agreement. He is a willing participant nung covenant ng kanyang Ama sa atin. Willing siya, hindi siya napilitan na ayoko man ito meron silang inutusan kasi ako ng tatay. Hindi, pinakita niya sa mga alagad, I am willing to die for you. Dahil alam ng Panginoong Jesus how serious His Father is sa kanyang mga pangako. Sabi sa 26 verse 28, dahil ito ang aking dugo na ibubuhos, guys, tingnan nyo, para sa kapatawaran ng kasalanan ng maraming tao, katibayan ito ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. Grabe, no, guys, tingnan nyo, merong provision ng penalty. Diba? Dapat magkaroon ng provision ng penalty. Pero guys, wala pa man yung kasunduan, nag-provide na ang Panginoon ng forgiveness. Amen? Parang okay, kung meron mang hindi tutupad doon sa kasunduan na to, dapat may penalty. Pero dahil sobrang ganda nung covenant at nung offering ng Panginoon, nag-provide din ng Panginoon ng reconciliation just in case in some point maging unfaithful tayo dun sa covenant. Just in case dumating yung point na parang kagaya nung pinag-aralan natin yung mga previous sessions natin, guys, na bisan dumating tayo sa dead end na parang nagtampo na tayo sa Panginoon.
kino-question na natin ng Panginoon. Pero just in case, guys, hindi tayo maging faithful sa covenant na yon. Yung covenant pa rin na yon, nag-provide ng reconciliation, kapatawaran para sa mga kasalanan ng maraming tao. Kasi ganun ka-serious ang Panginoon about His promises. Amen? Ay, sorry guys pasensya na kayo. Pero I'm just so blessed. I'm just really blessed dito sa ating pinag-uusapan. And finally guys, dapat may provision for penalty. Okay? Pero bago natin pag-usapan yung provision sa penalty, nakita na natin how gracious ang Panginoon. Nag-provide siya ng forgiveness. Amen? Pero syempre, dapat hindi pwedeng hindi ma-establish ang covenant without the provision ng penalty. At ano ang penalty ng Panginoon? Sabi sa Mark chapter 16, verse 16, ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas. John 3:16. So, ngunit ang hindi sasampalataya ay paparusahan. Nakakatakot ba yung penalty, yung provision? Yes. Pero napakagaan ng agreement, napakagaan ng requirement. Anong requirement ng Panginoon? Mananampalataya. Grabe, no? Alam niyo guys, kaya ako naiiyak kasi dahil grabe yung initiative ng Lord. Napakaganda nung ibibigay ng Panginoon dun sa covenant na to. Napakalaki, as hindi ko kaya i-measure yung kaligtasan na ibibigay sa atin ng Panginoon. At yung kaligtasan na to guys, it covers all. It covers all. Yung sinabi niya sa Jeremiah, hindi ako titigil sa paggawa ng mabuti sa kanila. Ano pa yon? Pagagalingin ko sila, pasasaganain ko sila, tutulungan ko sila, ipagtatanggol ko sila. Yung mabubuting bagay na ginagawa ko sa kanila, matatakot ang mga kalaban dahil sa kabutihang gagawin ko sa kanila. Guys, ito yung coverage ng kaligtasan na ibibigay ng Panginoon sa mga sasampalataya. Napakalaki nung ibibigay ng Panginoon, pero napakagaan nung requirement na hinihingi ng Panginoon. Just believe. Kaya guys, kapag hindi ka pananampalataya, di ba napaka-unfair na para sa mga tao, napaka-unfair na sa Diyos para hindi pa sila manampalataya. Pero dahil kahit napakagaan ng requirement dun sa napakagandang covenant ng Panginoon, kaya matindi ang magiging kaparusahan sa kanila. Are you aware guys kung saan nangyayari, di ba, sa LA na wildfire, no? At ngayon kumakalat talaga sa social media na proven na marami dun, lalo especially sa Hollywood, no? Maraming hindi talaga nila tinanggap ang Panginoon. And they were vocal, ine-express nila in public talaga na the Lord doesn't belong here, no? God doesn't belong here. At after 2 days, ayun yung nangyari sa city na yun. Nakikita natin guys, sa huling panahon, hindi naman gumagawa ang Panginoon ng ganong kapangit na sitwasyon para manakot. Hindi, pinatutunayan ng Panginoon sa panahon natin ngayon how true He is, how powerful He is, para mas marami pang maligtas. Amen? Naniniwala ba kayo na minsan pinahihintulutan nyo ng Panginoon ngayon, hindi para makapagpahamak siya ng iba, kasi mas maraming maliligtas kapag pinatunayan ng Panginoon na totoo ang kanyang mga pangako. Amen? And guys, before we end, gusto kong sabihin sa inyo na ang new covenant na to is not only for our salvation, but for all the promises of God. Kaya kung ano man yung specific promise ng Panginoon na pinanghahawakan mo ngayon, mga kapatid, covered yan ng covenant na pinagtibay ng dugo ni Jesus Christ. Are you holding on sa provision, sa promise ng provision ng Panginoon?
Covered yan ng covenant ni Jesus Christ. Holding on ka ba sa promise ng kagalingan? Covered yan ng new covenant ni Jesus Christ. Holding on ka ba sa promise ng restoration, ng strength ng Panginoon? Covered yan ng covenant na in-establish ni Jesus Christ. And guys, kung meron kang pangahawakan na pangako ng Panginoon ngayong gabi, gusto ko ipakita sa inyo itong napakagandang verse na to. Wait lang. Pag talaga kaya mo, hindi ko mapigilang maiyak. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Guys, please, i-screenshot nyo to. Napakaganto. Kung meron kang pangahawakang promise ng Panginoon ngayong gabi bago tayo mag-pray, remember this verse. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Lately ba, tinanong mo, Panginoon, Lord, totoo pa ba? Tuloy pa ba? This is for you. Kung nagque-question ka na sa Panginoon dahil matindi yung pinagdaraanan mo, sabi ng Panginoon, in Christ, yes anak. Yes anak, seryoso ako pa rin sa pangako ko. Baka kailangan mo lang talaga mag-antay. And guys, take courage. Take heart na antayin yung promise ng Panginoon kasi yes ang sagot ng Panginoon. Amen? And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Tingnan nyo guys, kay Jesus Christ, yes lagi. Kaya tayo daw, mapapa-Amen na lang talaga tayo palagi sa pagbibigay natin ng glory sa Panginoon. Kaya guys, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Grabe, sobrang importante natin sa Panginoon. He is the most important party ng covenant na to ay ang ating Panginoon. And He provided all the requirements. At ito lang yung request ng Panginoon. Manampalataya kayo. Anak, magtiwala kayo sa akin. Huwag kayong bibitaw. Totoo yung mga salita ko. Kung meron kang pangako na pinanghawakan, yes ang sagot talaga doon ng Panginoon. And don't give up. Don't give up because at the right time, makikita natin yung katuparan ng pangako sa ating lahat. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. At pwede ba, kahit hindi kayo naka-open mic, lahat tayo, sabay-sabay sabihin natin, Amen. Amen. I-type nyo nga guys, sabihin nyo lang, Amen. Kasi tayo lang, mapapa-Amen na lang daw talaga tayo kapag naranasan natin yung promises ng ating Panginoon.